mayroong mangyayari sa bahay. Sa Christians, pag may namatay, ilalamay lang dyan. Tapos yun, hindi okay na. Pero sa Kiboli po kasi, kapag namatay po siya dyan sa bahay niya, is iiwan po ang bangkay at iiwan po ang pati ang bahay, i-abandon po. And lilipat naman po sa or magpapatayo ng po ulit ng bahay. Pagtitira na kapag mga bata po ang namamatay, inilalagay ang bangkay sa basket and hinahang po sa kahoy. Kasi naniniwala po sila kasi na yung soul ng bata is madaling mapupunta po sa langit. And naiwasan na rin po na nakailan. And sa mga matatanda na rin po, kapag, most especially kapag namatay yung dato, so ang gagawin po is, kapag yung bangkay, hihintayin po na lalapas yung katas ng katawan, and kukuha po sila ng root crops, tapos isasawsaw doon and kakainin. For they believe po, mamamana nila yung tapang ng isang dato. His wisdom, braveness is para po mamana po nila. Sa tinalang bawal siya tapakan. Kung tapakan mabuti siya, magkasakit. Para maiwasan niyo yung sakit. Kagatan. Ang alam ko lang po is yung Samoa Nilo. Parang is a big celebration, is a big feast ng mga Kiboli. Pero ngayon po hindi na po ginagawa. So, dyan po ng ceremony is marami pong bawal. Like, kapag nakaupo ka, hanggang matapos ang ceremony, dyan ka po talaga. Kasi kapag you have the na-violate doon po, may tendency po na magkakasakit hanggang mamatay is sa dance namin. Yung sa small drum po namin, kung mapapansin ninyo sa may mga cultural shows, bago sila mag-perform is they have to touch the drum bago po sila magsayaw. Kasi po, we believe na that is the way every videos may mga Sa inyong palagay, ano ang kadalasang maling akala ng tao tungkol sa inyo? Siguro, misconception ng ibang is first, siguro dyan is discrimination. Kumbaga, yun talaga ang nakita ko na first misconception na, say for example, in terms sa pag-aaral, in the past few years, may mga, even until now, meron pa rin mga misconceptions na pag Tiboli, hindi kaya mag-aral. Kumbaga, ang mga higher, na mga courses, for example, yung parang hindi nila kaya, no? So that's why na ang discrimination up until now meron pa. Sa discrimination, kasi naniniwala sila na parang ang mga Tibolis, mga walang kakayahan. Pero kasi sa amin, na kami may nabalan, hindi daw namin kaya. People would ask, Tiboli ka? Yan, parang sa question pa lang na Tiboli ka, parang there is negative. Some people think that Tiboli people are slow learner, but we are not. Because we are multilingual. We can speak different dialects that includes Tagalog, Bisaya, also English and Filipino. uso rin po yung polygamy, yung duwaya. Okay, so ang ginagawa po is, kapag magduwaya ang lalaki is, yung dato is magduduri doon sa second wife niya, and magduduri naman po sa first wife bilang multa. And yung babae naman po is, kung anong idori sa kanya, dediretso sa first wife. So yun po ang sistema, kasi parang yun, parang multa. Then yung second wife naman po is siya ang magsisilbing yaya nung first wife. Ano po yung mga
gawain na naipokonsidera nyo sa namin paggalang po sa inyong Pero kultura. hindi nila alam kung ano ba ang tama. Kasi yung iba, nagsusuot ng damit tapos hindi nagsusuot ng luwek. Yun ang dapat. Pag nagsuot ka ng damit ng tiboli, dapat yung proper way at saka ipakita mo na kagalang-galang ang paggamit mo ng gamit ng mga tiboli. Meron pong mga influencers na social media influencers, content creators na they are documenting Tiboli pero mali-mali. So I would recommend po na I will invite them sa NCIP, sa School of, Culture and Arts Council for the cultural awareness. Para malinawan po talaga sila kung from belief, paggamit ng mga kasuotan sa tamang paraan, and marami pa po. Mayroon ka po bang nais ibahagi tungkol sa inyong kultura upang malinawan po yung mga kabataan ngayon? Meron silang kumbaga principle, no? Especially ang parents, na hindi na mag-eskwela ang mga bata. Hindi mo na sila sa tapos kumbaga hindi na nila kaya makipag-compete sa baba. So, ang mismo ang nag-trigger sa isip ng mga bata na no need na dapat mag-acquire ng highest education because sinasabi nila na hanggang doon lang sila, which is, as a teacher, I encourage them na kumbaga mali siya. Kung may potential ng bata, then dapat na isupport. Ang kultura ng Tiboli is bigyan natin ng halaga. Pahalagahan natin, dapat nating igalang at dapat nating Important, i-promote. you speak the language, especially in your own community. Kay ako no, I really don't care speaking English or speaking Hiligaynon or speaking Tagalog for as long as I am fluent in speaking my own language. That's very important. Kay ining mga learning English, you could learn that. Pero kung ikaw mismo madulaan ka sang lingwahe, wala ka na identity. The younger people can know more about our own culture and we can enlighten our minds about what is happening around us, especially our culture. And I want to inform that it's Tiboli because there are some influencers in Facebook that are posting with T-I-B-O-L-I. Tiboli, it sounds read as Tiboli, but the truth is Tiboli. There's an apostrophe, so Tiboli, it's not Tiboli.